So yun, what's up, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. Ngayong araw ituturo natin kung paano magkabit ng universal board ng CRT TV. Kasi itong universal board mga idol, bago na yung program na to, no. Kung baguhan ka pa lang, panoorin mo to kasi tuturo natin pati yung mga connection. Pero kapag alam mo na yung connection, pumunta ka na lang sa dulo ng ating video. Kasi itong universal board natin mga idol, kapag nilagyan natin to ng antena, wala itong masasagap. At saka kung may masagap man siya, wala siyang sound. So yun yung ituturo natin mamaya. Pero bago ang lahat, turo muna natin kung paano ang connection na to. Kapag bumili ka pala ng universal board mga idol, may kasama na yung remote. May kasama na ring diagram yan. At mga wire para sa yoke at para sa mga speaker. Ito. Pero ako hindi ko na gagalawin yung wire ng speaker kasi parehas lang naman. Yan. Same lang naman, kakasya naman siya sa terminal. So ito, kasama rin indicator. Naka SMD na yung ginamit na LED. Pati itong mga tack switch, SMD na rin yung mga resistor na ginamit. Yan. So bago ang lahat, bakit nga ba tayo magpapalit ng universal board? Yung dating board nito mga idol ay makakapal na yung kalawang. At saka wala siyang power. So chinek ko yung edge out, shorted, nagpalit tayo ng edge out, ayaw mag-oscillate naman, nagpalit tayo ng jungle, nag-oscillate na pero one horizontal line naman, nagpalit tayo ng vertical IC, bumuka na yung picture, wala naman siya masagap na channel, at yung part na to ay marami na talagang kalawang, pati yung mga capacitor. Sabi ko, palitan na lang namin ng universal board kasi malaki na rin magagastos niya. Samantalang yung universal board, kasama na labor, ang kabit ko niyan is 1.5, kasama na yung buong board. So pumayag naman ang customer kasi yung mga ganitong TV dito sa amin, sa probinsya namin, ay nagkakahalaga pa siya ng mga 4-5. Kaya at least nakamura pa rin yung customer natin bago pa yung board niya, halagang 1.5 lang. Kaya pumayag yung customer natin. So ngayon, magpapalit tayo para mas maka-minus kayo. Board na lang bibilhin nyo, kayo na magkabit. So ganito yung gagawin nyo. So ito yung una natin gagawin mga idol. Kapag mga sharp ang TV nyo, ang switch niya nakakabit yan sa board. So meron yung sariling switch ito. So diskartehan nyo na lang kung paano nyo siya makakabit sa mismong frame ng TV. Tapos itong mga switch, pati itong indicator. So kayo nang bahala doon magdiskarte. Kanya-kanya tayo diskarte doon. Ang ituturo lang natin yung connection. Pero ito ang gagamitin natin switch kasi mayroon na tong sariling switch doon. So ito na rin. Same lang naman sila kasi China board lang rin yung nakakabit dito. So hindi naman to original na Hyundai. So yan. Pero kung may mga switch na sa sarili, nakahiwalay siya sa board. So kahit hindi nyo na ikabit ito mga idol, kahit yung luma na lang ikabit nyo, okay lang yan. Tapos reserva nyo na lang to. Tapos ito, hindi ko na rin papalitan. Pero kung magkaiba sila ng terminal, so palitan nyo ito. Mayroon naman yung sarili. Tapos yung sa yoke, kung magkaiba rin, so palitan nyo na rin mayroon na rin yan sa sarili para sa kanyang yoke. May wire na siya. So ang connection niya, ganito mga idol. Unahin natin sa power supply. So ito yung cord. Dadaan ng switch. Yung paglabas ng switch, ito. Kakabit nyo yan sa may fuse malapit. So dalawa kasi yan, ito, tapos ito. So kasharing kasi yan dito. Okay? Ikakabit nyo tong switch or cord sa may fuse malapit. Okay? Diyan nyo siya ikakabit. Itong thermistor or posistor ang nakalagay dito minsan thermistor. So, ikakabit nyo yan. Ito ang ikakabit nyo, yung degaussing. Yung parang wire na makapal, ito. Na nakapalibot sa tube. Diyan nyo ikakabit yan. Malapit naman siya dito. Or minsan itim ang nakalagay dyan yung posistor. Ayan. Diyan nyo siya ikakabit. Yung speaker naman, so kunin nyo yung wire ng speaker. Or ito, kung ito ang ikinabit nyo. So kunin nyo yan. Lalagay nyo naman siya dito. Dalawa yan. So ito yung isa. Yun o. Dito. Okay. Yung tack switch, ito. Magkatabi lagi yan sila ng indicator. So, dito. Kasi ito, pwede rin, kasya rin kasi ito dito mga idol. Baka magkabaligtaran kayo, kasya rin yan siya dyan. Pag ipinasok nyo, yan o. Kaya, dito siya.
katabi niya yung takt switch. Ay, katabi niya yung indicator. So, ito speaker to, magkatabi rin. Malapit yan sa audio. So, sumunod natin yung indicator. So, indicator, isa lang naman ang terminal, ang saksakan. So, itong apat na to, yung sa gitna bakante, yan. Kaya hindi naman magbabaligtaran yan. So, yan. Yung kanyang, ano naman, wala pa pala tayo, audio video dito. So, hanapin natin audio video natin. So, ito. Ito yung audio video niya. Dito yan. Malapit rin siya sa audio video sa likod. So, yan na. Nasimulan na natin. Pangalawa. So, itong yoke naman natin. Yung wire ng yoke. So, pinutol ko ng mga idol yung wire ng yoke kasi alam kong baligtad ito mamaya. So, dito nyo siya ikakabit. So, ito kasi hindi ito kakasya dito. Yan o. Hindi yan siya kakasya dyan. Kasi nga, meron siyang bakanting isa. Tulad na to. May parang slot. So, dito wala. So, pantay-pantay lang. Dito may parang slot. So, dito siya magpi-fit. Kahit yung stock na yun lang doon, yung libre niya. Yung red wire naman, pinutol ko na rin. Ito siya. Dito natin yan ilalagay sa pinakadulo. Yan. Yan ah. Panglima yan sa pinakadulo. Kapag 14 inches, so dito. Diyan lang. Dito ang 14 inches. Yan, dyan. Kapag 17 dito. Kapag 17 na flat or 21, pwede dito sa gitna. So, nakadepende na rin yan. No? Kapag medyo bitin, so dito na lang. Kapag medyo bitin, so dito kayo. Basta ang 21 dito sa dulo. So, slim ay ang flat tube dito sa gitna. So, yan. Kapag medyo bitin yung pagka-flat, so pwedeng pang-apat kayo. So, pero ito kasi bitin yan pag dito siguro sa pang-apat. So, dito tayo sa pinakadulo kasi 21 inches. Yan. Tapos i-connect natin to sa red wire na dati. So dito kasi yan dati nakakonect. Pinutol ko lang. So dito ko siya i-connect sa red wire. Red wire. So connect ko muna mga idol yung connection. Cut ko muna yung video. So yan na mga idol, nadugtong na natin yung red wire. Yung blue wire wala na tayong pinutol. Yung orange at yellow pinutol ko. Tapos pinag-connect ko lang ulit sila. Yellow sa yellow, orange sa orange. So mamaya malalaman nyo bakit ko siya pinutol. So kabit ko muna tong anode cap. Cut ko muna yung video. So yan, nakakabit na yung anode cap. Kabit naman natin tong CRT board. So pwede ba ang universal board sa kahit anong TV? So pwede mga idol, no? Maliban sa Sony, medyo complicated yung tube nun. So lahat pwede maliban sa Sony. So yan, kapag 7 pin or 8 pin, 9 pin yung anyong tube. So sakto na to kapag 9 pin kasi yung stock na CRT socket na to 9 pin ang butas. So kapag 7 pin, marami naman yung slot sa likod. So kunyari 7, ito, tanggalin nyo yung lumang CRT socket, palitan nyo ng 7. So ito siya, yung maliliit na to. 7 lang yan pag binilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dyan nyo ilalagay yung 7 pin. So universal naman to. So marami siyang nakaabang na butas para sa iba't ibang socket. So ito, kabit natin dahil parehas naman, plug and play na lang siya dito. Tapos kabit natin yung ground. So ito yung ground, ito yung parang may spring sa kabila. Ito spring. So sundan nyo lang yan. Tapos hanapin nyo yung wire na may ganito. Lalagay nyo lang siya dito. Kung wala siyang ganito or yung maliit yung ganito niya, putulin nyo na lang tapos ihinang nyo dito sa likod. Importante to kasi kapag wala to, mag-spark yon at maaaring sumingaw. So yan, try na natin siya ngayon mga idol. So yan yung connection niya, orange to orange, yellow to yellow pa rin, hindi ko pa binabago. Testing natin mga idol. So ito mga idol, saksak natin. Nung isang araw pa to dumating, so ngayon lang natin siya matetesting kasi nga marami tayong gawa. So on natin yung TV. So yan, nag-on na siya. So umilaw na indicator niya ito. Ayan o.
medyo masilaw lang, so kita naman yata. So tignan natin. So yan, medyo bitin siya, no, kasi bago pa lang, i-adjust mo pa lang yan, at medyo parang blurred. So pindot nga tayo sa channel, menu. So yan, oh, baligtad, di ba? Oh, ayun yung dahilan ba't ko pinutol yung yellow and orange, kasi umpisa pa lang alam ko nang baligtad to. Sa ganitong yoke, alam ko nang baligtad yung kakalabasan. So kapag China board yung paglalagyan nyo, o kaya mga sharp, so baligtad yan sa mga sharp din, no. Yan, LG, baligtad rin yan. Kaya kailangan nyo pagbaligtarin yung wire. Yung orange, lagay nyo sa yellow, tapos yung yellow, lagay nyo sa orange. Papakita ko, mga idol. So yan ang mga idol, pansin nyo yung yellow wire, blurred. Pansin nyo yung yellow wire, ang kadugtong niya orange, tapos yung orange ang kadugtong niya yellow. So pinagbaligtad ko lang sila. So pwede naman dito nyo na lang baligtarin sa taas. So ako kasi mas madali kung sa baba, no. So try natin ulit kung okay na yung picture. So pindutan ulit natin yung menu sa pindutan. So yan, okay na, tama na yung picture. Nasa taas na tong logo. So kanina nandito siya sa baba. So ang ayusin na lang natin, blurred, tapos medyo madilim, tapos yung itim sa taas at itim sa baba. So adjust muna natin yung focus. So dito ang focus ng flyback sa taas, para makita natin kung yan. Adjust muna natin pala yung screen kasi medyo madilim. Itong sa ilalim, adjust nyo lang yan para lumiwanag. Yan. Tapos yung focus okay na. So try natin ulit. Ganito siya kanina, blurred. Yan. Pag pinocus nyo yan, in-adjust yung focus, yan, unti-unti siyang lilinaw. So yan, mababasa nyo na. So kanina medyo blurred. Kailangan na lang natin is itong sa vertical size sa taas at baba. So sakto siya, no? Oh. Sakto. Try natin ilipat yung ano para makita niyo yung pinag-iba. Ilagay natin siya sa siguro pangatlo. Yan, pangatlo. Pangatlong slot. Saksak natin. Kung magkakaroon ng itim sa gilid kasi pang 17 or flat tube yan eh. O, di ba? May itim siya sa gilid. Pero sumakto yung taas, bitin sa ilalim, bitin rin sa gilid. Yan. So ayun yung tamang ano doon, yung pang-apat or pang-lima. So try natin sa pang-apat kung mayroon siyang itim. So yun, malaki ang itim niya pag sa pang-apat siya, oh. Diba? Kabilaan yan. So, ibig sabihin, ang 21 inches talaga is itong pang-lima. So, sa pinakadulo. Kapag 14 inches, so nandito tayo sa unahan. Kapag 21, so dito ang slot natin. Kasi 21 yung tube natin. So, gets yun ng mga beginners, ha. Saksak natin, tignan natin kung sakto. So, yan, wala na siyang itim. Kabila, wala rin. So ngayon, ayusin naman natin yung taas at baba. Okay, wala to masasagap na channel kahit lagyan natin, mga idol, kasi nga ibang program na to. Pansin nyo yung menu. So itong lumang remote ang gamit ko, hindi yung bago. So may bago rin naman siyang remote, ayun, oh. Kasama. So parehas lang naman yan. Yan ang menu niya, oh. Hindi siya yung gaya ng dating menu. Iba na yung program na to. Hindi gagana dito yung 1147, mga idol. Ay, ano pala, 6568. So pang flat screen pala yung sinabi ko. So yan. So ngayon, ilagay natin yung indicator niya sa harap para magamit natin yung remote kasi hindi natin mapindot.
Ayusin ko lang setup mga idol. So ito na mga idol, dito na indicator natin para mapindot natin ng ayos. So ang service mode na to, pag bumili ka, meron na yan siyang, ito yung remote niya. Meron yan siyang secret button, ayan o. Sa ilalim. So yan yung pipindutin natin, so ito. So tutusukin nyo lang yan, hindi yan mapipindot kasi ng daliri. Para for safety, kasi nasa loob yung pindutan. So gamit lang kayo kahit anong bagay na kasya dito. So ito, meron tayo ditong nakitang parang pinagbalatan ng wire. So kasya na yan siya dito. Yan. Tapos pindutin lang natin. So yan, mapupunta tayo sa factory. So isa pa. So yan, isa pa. Pansin nyo yung vertical size, bitin. Tapos kapag dito na pala kayo sa F1 mga idol, adjust nyo dyan yung vertical size, tapos yung vertical position, kasi nga mas malapad yung itim sa ilalim kaysa sa itaas. Yung itaas halos half inch lang eh, yung sa ilalim mga 1.5 inches. So adjust lang natin vertical position muna, i-center lang natin to. Ang pang-adjust ay itong volume minus lang, tapos ang panglipat itong channel. So lagay lang natin sa vertical position yan. Kapag nandyan na kayo, vertical position, minus nyo lang hanggang sa makikita nyo umiisod yung itim sa taas, tapos sa baba yan, medyo pantay na, sumakto siya sa 0. So vertical size tayo kasi papalaparin naman natin. Volume up para sa pampalapad. Ang mapapansin nyo, nawawala na yung itim. So yan, wala nang itim. Okay na yung horizontal natin, okay na yung vertical natin. So ngayon mga idol, kapag gusto nyong ilipat, mute. Pipindutin nyo yung mute. Yan, F2 na tayo. Kapag pinindot nyo ulit yung mute, babalik yan sa F1. So yan o. Kailangan pag nasa F2 na kayo, yung page, babaguhin nyo, gagawin yung 1. Para malipat nyo siya sa F3. Yan, kapag 1 na yan, pwede nyo na pindutin yung mute para gumana yung F3, F4, yan. Yan yung sa sound nya. F5, 6, ito yung sa, kanina yung sa language. 8, 9, yan, audio rin yan. Sound IC yan. Pero wala na tayong babaguhin dyan. Yung search, pwede nyo gawin 1. Yung tuner, pwede nyo gawin 1. Para mas maputi. Mas malinaw. So, pero kahit hindi nyo nabaguhin yan mga idol, wala na tayong babaguhin. Vertical size lang. Tanggalin na natin siya sa service mode. Ayun lang ulit. Hanggang sa mawala. Yan. Lagyan na natin siya antena. Cut ko muna yung video. So, next natin mga idol, para may masagap siya, pindutin nyo yung menu. Tapos isa pang menu. Tapos isa pa hanggang makarating kayo dito sa pinaka antena. Parang symbol na antena. Satellite, parang ganon. So yan, pag nandyan na kayo, channel minus para bumaba. Hanggang makarating kayo dito sa auto tune. Tapos arrow sa right para mag auto tune siya. So, cut ko muna yung video mga idol kasi medyo matagal to. Maghahanap pa to ng signal. So, cut ko muna. Balikan ko kayo mamaya. So, yan mga idol. May isa na siyang nasagap. So, 3 lang naman yung channel dito. Pero hindi pa kasi ayos yung antena ko. Kaya baka isa lang masagap niyan or 2. So, kusa na lang yan ihinto kapag tapos na. Ipapakita ko lang kung paano siya lagyan ng sound. Kasi wala tong sound kapag natapos. So ito yung sinasabi ko sa inyo, walang sound, raster lang maririnig nyo. Kahit volume kayo dyan, walang sound. So para mapalabas nyo yung sound, hindi na tayo magsa-service mode. Pwede rin ayusin sa service mode dyan, pwede rin hindi. So hindi na tayo magsa-service mode, pindutin nyo lang tong SYS o yung system. So ganun din yan dito kasi parehas lang naman yung remote yan. Sa mga square na remote, so nandito yung banda sa ilalim. Ito nandito siya banda sa ilalim ng 0. Yan. Pindutin natin. Mapupunta kayo sa color tapos sa sound. Pindutin natin yung sound, ilagay natin sa sound. Tapos ilipat lang natin kung saan siya magkakaroon
Sa I, wala rin. Sa DK, wala rin. Po, So yun, sa M. hindi ko na mahahanap ang Great Valley. Sa M siya nagkaroon ng sound. Ayan. Ina! Ina! Huwag kang umalis! Ina! Huwag kang umalis! So okay na yung TV natin. Hinaan na lang natin mga idol. I-zero ko lang kasi para hindi maingay. So bali ganito ginawa ko sa may kanyang indicator tapos sa kanyang mga tack switch para mas madali mga idol. Kung saan kayo mas manadadalian, so yun yung gawin nyo. So ako kasi mas nadadalian ako sa ganito. So yan, ito kasi yung dating board niya. So pinalitan ko na lang yung mga resistor na nakakabit kasi hindi nagtugma sa resistance. So ito yung libreng board ng Universal. Tapos yung indicator. So magkahiwalay sila. So ito kasi magkasama na yung indicator at yung tack switch. Kaya ginaya ko na lang yung circuit para fit pa rin siya doon sa dating lalagyan. So yan, mga resistance niya, yung unang dadaanan na resistor is 2.2K. So ito yun, papuntang tack switch. Ito siya, papuntang tack switch para sa kanyang AB. So yan, AB. So ito, may diagram naman siya, so pwede nyo naman gayahin. So ito siya, ito yung 2.2K para sa kanyang AB. So yan yun, kanyang AB. Tapos sumunod ito, sumunod to. So yung mga walang value sa atin, siniris ko na lang tulad na tong 27K. 27K yung pinakadulo para sa channel plus. Tapos minus 8.2, 4.7, 3.9. So gayahin nyo na lang yung resistance na nandito sa diagram. So para madali. So kung gaya ng mga sharp na naka-built na yung pindutan sa may board, so talagang ito ang gagamitin nyo. So didikitan nyo na lang siya ng stick glue or bahala na kayo kung paano nyo gagawa ng paraan para mapindot. So ako kasi sa mga sharp, ini-elevate ko na lang to, nakaganon. Tapos may tungkod sa likod. Gamit yung mga sirang etch out, tinutungkulan ko. Tapos ini-stick glue ko para hindi umisod. So ganoon ang ginagawa ko sa mga sharp. So medyo mahirap kasi yun kapag yung mga pandikit lang. So ito kasi stock board kaya dito ko na lang ginaya ko na lang yung circuit niya para fit pa rin sa lalagyan. So yan, hanggang dito na lang mga idol. Sana may natutunan kayo. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.